So ang tanong, meron bang mga dahilan na resignation o people power para maging dahilan na mawala ang PBBM sa panahong 2025? Nalalagdaan at magkakaroon lamang ng line veto, alam ko na yan po ay hindi mareremedyohan ang tinatawag na pinakakorap na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero sa tingin ko, malaki ang posibilidad. Bakit? O tignan nyo yung national budget. Yung kanyang paglagda ng national budget, alam niya na galit ang taong bayan, lalong-lalo na doon sa pagdoble ng mga kakwartahan na makukuha ng mga congressman at senatong. At saka doon sa AKAP, na for the first time, ayuda ng mga kongresista at senatong ang magdidesisyon kung sino makakatanggap. Walang laman ng balita ngayon yung pagpirma ni PBBM sa pantaon ng budget. Hindi na ako magsasalita tungkol dyan. Kasi kung maalala nyo, yung isang spokes hour ko, yan ang aking pinag-usapan. Kasi nung sinabi niya, nalalagdaan at magkakaroon lamang ng line veto, alam ko na yan po ay hindi mareremedyohan ang tinatawag na pinakakorap na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya nga po, wala pa rin budget ang PhilHealth na dahilan para baka mabigo ang ating pagnanais nung sinulong natin ng universal healthcare na libreng gamot at paggamot. Tinapyasan pa rin ang Department of Education, bagamat pinalabas na pinakamalaki ngayon ang budget niya. Alam niyo kung paano ginawa, no? Kasi yung convergence, ito po yung mga kalye na patungo sa mga lokal na kalye basta merong turismo or merong industry na i-connect, no? Normally kasi ang mga lokal na mga kalsada na yan, dapat lokal na gobyerno ang gagastos. Ang gobyerno ng nasyonal, dapat mga national roads lang. Pero ang ginawa nila, tinanggal nila yung convergence, 89 billion, linagay nila doon sa iba't ibang mga ahensya, kaya lumalabas na mas malaki ng 89 billion ang budget ng DepEd. Pero yan po ay focus-focus dahil budget pa rin yan ng DPWH. So sa katotohanan, tama si Senator Ping Lacson na pinakamataas pa rin ang budget ng DPWH. At syempre, kawawa pa rin ang mga militar. Binawasan pa rin ng sandamukal na pera ang kanilang retirement. Kaya ang tingin ko, maraming mga magre-retiro na hindi mababayaran ng kanilang pensyon. At yung AFP modernization, tinapyasan pa rin. No? At linoko pa ang mga kasundaluhan na kumbaga yung 200 pesos daw na kanilang additional subsistence allowance, karagdagang budget. Kinuha naman pala yon sa AFP modernization plan. No? At syempre, nandyan pa rin yung katotohanan na dinoble ng mga congressman ang kanilang budget. At yung AKAP, hindi po tinanggal ang AKAP. Sinabi lang verification daw ng DSWD, pero ang magbibigay pa rin mga congressman at senatong na labag talaga sa desisyon ng Korte Suprema dun sa kaso na aking isinulong, no? Belica versus Executive Secretary na nagsasabi na ang trabaho lang talaga ng mga mambabatas ay gumawa ng pangtao ng budget. At yung pagpapatupad ng budget na yan, wala na silang kinalaman. No? At syempre, nandiyan pa rin yung mga unprogram funds. Tapos yung mga budget na vinito, di umano, nasa unprogram funds naman talaga yun. Ibig sabihin na unprogram funds, wala naman talagang pera na gagastusin para sa mga items na yon at magkakaroon lang ng pera para doon kung makakakolekta ng additional revenues. So hindi ko na po paggugugal pa ng panahon yung budget na yan dahil logical po, nung sinabi niyang blalagdaan niya, hindi niya talaga tatanggalin yung mga provision na dahilan kung bakit pinakakurap sa kasaysayan ng Pilipinas ang budget na yan. So kung hindi budget ang pag-uusapan ko, anong aking i-discuss ngayong gabi? Well, ayaw kong tumingin sa crystal ball. Kasi let's face it, no? Tayo naman edukado, wag nating ibase sa crystal ball ang ating kinabukasan. Instead, pag-usapan natin yung mga issues na dapat harapin ng mga Pilipino sa taon na 2025. Siyempre, ang pangunahing issue ay ano ang kapalaran ni PBBM, ano ang kapalaran ni Inday Sara. Alam nyo, hindi nyo mapaghihiwalay ang kapalaran ng PBBM at Inday Sara. Kasi nung tayo hinalal natin sila sa unit team, talaga naman ang sabi natin, presidente ka, pero kung may mangyari sa'yo, Vice President Sara, ikaw ang susunod na presidente. At siyempre, hindi naman nakaukit, no, sa bato
na kapag ikaw ay presidente, presidente ka na. Ang gusto nga mangyari nung Marcos camp, magpresidente sila muli till kingdom come. Gaya nung nangyari kay Senior na 20 anyos siyang naging presidente. Pero doon sa 6 na taon ng presidente, hindi rin niya nakaukit sa bato. Bakit? Kasi may mga pamamaraan para mapaalis ang presidente. Ano yan? Sickness, death, resignation, at bagamat hindi nakasulat yan sa ating saligang batas na expressway, pwede ring masisante sa trabaho ang ating presidente sa pamamagitan ng people power. At syempre, impeachment. No? Ganon din ang mga pamamaraan para matanggal ang vice president. Death or serious injury, resignation, at saka impeachment. Bagamat mahirap talaga ma-people power ang vice president, no? Kasi wala naman talaga siyang katungkulan kung hindi spare tire, no? Kung may mangyari sa presidente. So hindi natin po pwede paghiwalayin ang tadhana ng presidente at ng vice president. Ang tanong, taon bang 2025 magkakaroon ba ng death? Well, tanging Panginoon lang makakasagot niyan. Magkakaroon ba ng kondisyon na pagkakasakit na hindi siya pwedeng maging presidente? Diyos lang makakapagsagot niyan. Bagamat, kung totoo yung hinala ng marami na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang ating presidente, yung paggamit kasi ng bawal na gamot, yan ay described as a serious illness. So pwedeng maging ground for incapacity yan on the basis of serious illness, no? Yung drug addiction. Pero nasa Panginoon din yan. Kung talagang kung totoo, number one, nabangag siya, ayan linilinaw ko po, di ko sinasabi na bangag siya. Sinasabi ko lang, may katungkulan siya na sagutin yung mga paratang na siya ay gumamit ng pinagbabawal na gamot. Sino mga nagbato niyan? Si Presidente Duterte, si Agent Morales, at lately, si Cathy Binag. Di ba? Now, ang natitira na lang na opsyon na pwede nating pag-usapan ay yung resignation at saka yung people power. Now, yung resignation, nasa presidente yan. At syempre, nagkaroon na tayo ng pagkakataon sa Erap Estrada, natanggal siya dahil ang sabi ng Korte Suprema, nung siya'y umalis ng Malacanang matapos ang people power 2, yan ay constructive resignation. Talagang desisyon yan na merong constructive resignation. Kasi nga, nagkaroon ng malawakang people power, ang hinihingi ay resignation ni Erap Estrada at lumabas ng Malacanang si Erap Estrada na para bagang katugunan niya doon sa sigaw ng bayan na siya'y mag-resign. So ang resignation po pwedeng express, may letter of resignation po pwedeng implied kapag ang tao ay sumigaw na alis ka dyan at umalis siya. Pero yung people power, yan bagamat hindi nakasulat na isa sa mga basihan para matanggal ang presidente, yan mismo ang pundasyon ng 1986 Constitution. Kasi 1986 Constitution, nais nating i-institutionalize, kumbaga bigyan ng buhay forever sa ating kasaysayan at pang-araw-araw na buhay ang people power. At yun nga po ay nandoon, nakapaloob dun sa probisyon ng saligang batas na nagsasabi ng taong bayan ang tunay na soberenya sa bansang Pilipinas. At dahil ang taong bayan ang tunay na soberenya, may karapatan ng taong bayan na magsisante ng presidente kung sa tingin nila ay panahon na para sisantihin dahil hindi niya nagaganapan ang kanyang katungkulan. At kaya nga po, nung panahon na si Cory Aquino, hindi naman siya dineklarang panalo nung snap election ng COMELEC, ay sinabi ng Korte Suprema, nung siya ay nanumpa bilang isang presidente dahil sa people power, nang umalis ang Presidente Marcos Sr., nagpunta ng Hawaii, matapos tayo mag-tipon-tipon sa EDSA, yan ay isang legal na pamamaraan para mapalitan ang presidente. So ang tanong, meron bang mga dahilan na resignation o people power para maging dahilan na mawala ang PBBM sa panahong 2025? Well, unang-una, hindi po yan nakabase sa crystal ball. Yan po ay nakabase sa mamamayang Pilipino. Kayo po ang susi kung gusto nyong susantihin o kung pupuwersahin nyong mag-resign ang nakaupong presidente. Pero sa tingin ko, malaki ang posibilidad. Bakit? O tignan nyo yung national budget. Kaya naman pinospone ni PBBM yung kanyang paglagda ng national budget. Alam niya
nagalit ang taong bayan, lalong-lalo na doon sa pagdoble ng mga kakwartahan na makukuha ng mga congressman at senatong. At saka doon sa AKAP, na for the first time, ayuda ng mga kongresista at senatong ang magdidesisyon kung sino makakatanggap sa panahon na merong eleksyon. Galit na galit dyan ang taong bayan. Pero alam naman natin na sa ating kasaysayan, kaya meron tayong probisyon sa ating saligang batas na ang militar ay protektor ng mga mamamayan, importante rin ang papel ng ating kasundaluhan. Kasi sila yung magpuprotekta sa taong bayan. Nung EDSA 1, ang nangyari dyan is sila FBR at si JPE nagsabi, nagwi-withdraw na kami ng suporta sa chain of command. At pinalusob na ni Marcos, Kipabiander, yung mga PC at mga militar na nandun sa Camp Aguinaldo at Camp Crame. Kaya nanawagan ang Cardinal Sin, protektahan natin ang kasundaluhan. At yun ang tinawag nating people power na ngayon ay nakaukit sa 1986 Constitution na isang pamamaraan para matanggal ang isang presidente. So, ano yung mga bagay-bagay na sa tingin ko pwedeng magdulot ng desisyon na sisantihin ng presidente or puwersahin ng presidente na mag-resign at pumunta muli sa Estados Unidos. Estados Unidos. Nabulol ako. Pasensya na kayo. Well, unang-una yung saligang batas na yan. Mali si PBBM na sa tingin niya, mabobola niya yung taong bayan na doon sa paglaline veto niya ng mga item na nasa unprogrammed funds, maniniwala na ang taong bayan na wala na yung mga kawalangyaan sa pangtaunang budget na yan. Unang-unang kawalangyaan dyan yung pagdoble ng budget na Kamara, yung pagdagdag ng 50% budget sa Office of the President, at yung AKAP na 26 billion. At yung pagtapyas doon sa mga ahensya na dapat, sabi ng saligang batas, nangunguna sa laki ng budget na ibinibigay, at ito yung departamento nga ng DepEd na hindi naman na-restore yung tinanggal na 10 bilyon. So, galit dyan ang taong bayan. Anong patunay ko na ito ay posibleng maging dahilan para mapilitang magsisante or mag-people power at taong bayan? Well, unang-una, nung November, nag-people power. Ang pula ng iba, bagamat malaki, ang mga tao lang ni Duterte ang naroroon. Pero nangyari, nung nagkaroon na ng usapin tungkol sa pinakakurap na budget, hindi na lang mga Duterte ang nagalit. Yung mga dilawan, gumawa rin ng kanilang sariling prayer rally dyan sa EDSA Shrine. Mga DDS nga, nag-away-away ngayon dahil yung mga iba nagsasabi na i-boycott yun, may mga iba, wag i-boycott. Pero sa akin naman, importante yung pagtitipo ng mga dilawan bilang patunay na magkaroon na ng issue na importante sa mga DDS at sa mga dilawan. Yung kawalangyaan ng Kongreso sa 2025 budget. So kumbaga, kung ang Pilipinas ay 30% Marcos, 30% Duterte, 30% dilawan, ngayon meron tayong 60% sa issue ng budget. Nagsama ang DDS, nagsama ang dilawan, at sinasabi, kawalangyaan yung budget na yan na ipatutupad ngayong 2025. Naisabay pa dun sa impeachment ni Sara. Well, totoo. Yung pari nga na tumawag ng people power sa EDSA Shrine laban sa budget, siya rin ay pumirma doon sa pangatlong impeachment ni Inday Sara. Kaya nga sabi ng ibang mga DDS, i-boycott yung pagtitipon na yon. No? Pero ang punto, bagamat yung mga loyalista, ilan sa kanila ay sumusuporta sa impeachment dahil may paksyon. Tawagin na lang natin na yung paksyon na yon ay paksyon ng Pinklawan. Bakit? Kasi alam mo, pag nagsalita ka ng dilawan, noong 1986, ikaw ay either loyalista or dilawan. Walang miron. So ako, dilawan ako. Si Presidente Digong, dilawan siya. Kaya nga nagsimula siya ng kanyang karera sa politika. Inappoint siya as Vice Mayor OIC ni Nene Pimentel sa ilalim ng revolutionary government ni Cory Aquino. Ganyan din nagsimula ng political career ang Jojo Binay, at marami pang iba na in-appoint as OIC dahil ng panahon ni Cory, binaliwala lahat ng mga nakaupo na opisyales, pinalitan ng mga OIC at sinarapan ng dalian ng Kongreso at ang presidente ang gumagawa ng batas sa pamamagitan ng executive order. So, wag natin gamitin yung dilawan. Gamitin na lang natin pinklawan. Ito mga pinklawan, ito yung mga De Lima, ito yung mga Risa Ontiveros
na sumusuporta sa impeachment ni Sara Duterte. Pero narinig nyo na ba ang Leni Robredo na sumusuporta sa impeachment ni Sara Duterte? At alam naman natin na nung piyesta ng Peña Francia, nagkita ang Leni Robredo at ang Sara Duterte. Now, ang bali-balita ko, kaya naman nakipagkita rin itong Leni Robredo kay Sara Duterte kasi may panahon ng nakalipas, unang-una noong 86, lola ni Sara ang namuno sa mga dilawan sa Davao City. Okay. Pangalawa, nung tumakbo ang Vice President Leni Robredo for Vice President, sabi ng iba, tinulungan daw ni Inday Sara sa kanyang Davao City ang Leni Robredo. Kaya marami nagsasabi na hindi imposible na merong common ground ang Leni Robredo at ang Inday Sara Duterte. Ako po, nakasama ko sa dormitory ng isang taon yan, si Leni Robredo, nung kami po ay freshman sa UP, Diliman. So alam ko, na ang pananaw talaga ni Leni Robredo ay kapareho ng kapananaw ko, no? Na nung mga panahon ng 86, talagang ikaw ay anti or pro Marcos. At ngayon, 2025, ang issue na naman, ikaw ay pro or anti Marcos. Kaya nga nagtataka ako kung bakit ang mga Risa Ontiveros, ang mga Leila de Lima, at ang mga komunista, yung mga party list, oh my goodness, nagsani puwersa at lahat sila nag-anti-Duterte at mukhang pro-Marcos. Siyempre, ang sabi ng marami, Marcos versus Duterte raw. Ang sabi ko, hindi. Kabutihan kalaban sa kasamaan yan. So, merong mga dilawan na tinatawag kong pinklawan na sila ay sumusuporta sa impeachment ni Duterte. Pero meron namang mga dilawan, kasama na si Digong, si Tatay Digong na dilawan noong 1986 na hindi sumusuporta sa impeachment. Ano ibig sabihin? Balik tayo doon sa 30-30-30. Kung ang dilawan ngayon ay hati sa dalawa, sabihin natin Risa Ontiveros, Leila de Lima, Leni Robredo, etc., 15-15. So, 45-45 ang mangyayari ngayon dun sa dalawa. Ang issue na lang is ilan sa mga dilawan ang susuporta or lalaban dito sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Pero sa tingin ko, yung Iglesia ni Cristo kasi isang boto lang yan. At yan naman ang kapangyarihan nila, no, sa politika. So meron dyan marami rin mga dilawan. At dahil nagsalita ang kanilang liderato sa kanilang simbahan, natutulan ang impeachment ni Sara, hindi tayo 45-45 ang mangyayari dyan. Matitilt ang balance in favor of dun sa tutol kay impeachment ng Inday Sara. So anong equation ngayon? Ang equation, hindi 45-45. Baka 55 ang magiging tutol sa impeachment ni Inday Sara, kung hindi mas marami pa, 45 ang pabor. Kapag ganyan ang nangyari, nasa issue ng pantaunang budget, 60% anti-Marcos. Sa issue ng impeachment Inday Sara, 55% against Inday Sara. At sa issue ng charter change, ito ng charter change naman, hindi ko naman naririnig ang Leni Robredo at de Lima, yung mga pinklawan, na sila in favor of charter change. So pwede nating sabihin na 60% din ang anti-charter change. So kung titignan mo yung mga issue na magdidetermine kung ang tao ay maghuhusga na sisantihin or pilitin na mag-resign ang Bongbong Marcos Jr. dito sa panahon sa taon ng 2025, karamihan dun sa equation na Marcos, Duterte, Dilawan, karamihan, at least 60% ay papabor sa number 1, laban sa pantaon ng budget na ito, number 2, sa charter change, at number 3, sa impeachment. Kaya ang tingin ko, malakas ang posibilidad na itong taon nito ang huling bagong taon ng Marcos Jr. sa Malacanang.
Ano pa ang mga bagay na ating titignan? Well, bukod pa dun sa mga issue at yung paninindigan ng mga Pilipino dito sa issue ng Marcos forever or Marcos goodbye, nariyan din ng mga Amerikano. Hindi naman natin madideny na mga Amerikano talaga naghihimasok yan sa ating politika. Now, kung nandyan si Biden at siya yun na nagsabi na our commitment to the Philippines and to Marcos Jr. is ironclad, sigurado ako na maninindigan ang mga Amerikano na manatili ang Marcos Jr. sa pwesto. Pero goodbye Marcos Jr. dahil sa tingin ko, ang mga Amerikano, unang-una si President Trump, napakalapit na kaibigan ni Presidente Duterte. Hindi lang sila magkaibigan dahil sila ay nagkatugma ng ugali. Parehong paninindigan nila sa droga. Anong sabi ni Presidente Trump? Talagang bibigyan niya ng prioridad ang bersyon niya ng war against drug. Abay, itong si President Trump ang nanghiram ng konsepto ng war on drugs kay Presidente Duterte at hindi si Presidente Duterte ang kumopya kay President Trump. At yung paninindigan ni Trump, nang uunahin muna niya yung Amerika at ayaw muna niyang makigulo. Now, itong gulo, yung posibilidad na ang Pilipinas ay gagamiting base militar ng mga Amerikano laban sa mga China, yan yung ayaw ni Trump. Kaya nga ang sabi ni Trump sa Europa na mayroong mutual defense treaty rin, na kapag inatake ang Europa, sasaklolo ang Amerika, magbayad kayo. Ano kayo, hilo? Tingin ko, ganyan din ang paningin ni Trump. Alam niya na kinakailangan matalong China pero hindi sa pamamaraan ng gera. Tatalunin niya ang China, at least tatangkain niya, pagdating sa kalakal, trade, at pamumuhunan sa buong daigdig. Pero yung sabihin mo na importante kay Trump ang Pilipinas dahil ito ay magagamit ng Amerika laban sa China, unang-una, ayaw ni Trump ng gera. So kung ang ating assessment ay 55-45 sa lahat ng issues, ay kakampi dun sa pagtanggal kay Presidente Marcos Jr. either through resignation or people power, dagdagan natin ngayon ng 10% yung suporta ng mga Amerikano sa dalawang bagay. Unang-una, na mawala sa pwesto ang Marcos Jr. at pangalawa, na bibigyan ng asylum ang Marcos Jr. gaya ng ginawa ni Republican President Ronald Reagan kay Marcos Sr. So kung magre-resign o mapapaalis sa people power ang Marcos Jr., gaya ng kanyang ama, inaasahan natin na asylum niya ay doon pa rin sa Amerika. So yung 55-45 magiging 65-35. At yan ay hindi galing sa aking crystal ball. Yan yung aking statistical probability na magkakaroon ng bagong presidente. Pag-usapan natin ngayon, sinong papalit? Well, alam nyo kasi, hindi mangyayari palitan kung walang militar. Kasi ayaw ko namang siraan ng people power, no? Pero hello, tinawag ng people power yan dahil pinurotektahan ng taong bayan yung mga sundalo na umayaw na kay Marcos Sr. Dahilan na hindi sila napatay lahat, no? Pero militar ang gumalaw. So talagang militar ang siyang magdedesisyon kung gagampanan nila yung kanilang katungkulan bilang protektor ng taong bayan. At kung gagalaw ang militar, ang dahilan ay unang-una nakita nila itong budget nito ay hindi sang-ayon sa interes ng taong bayan, lalong-lalo na sa interes ng mga militar. Bakit? Kasi hindi magkakaroon ng katuparan yung mataas na retirement na binigay ni Duterte sa kanila at hindi magkakaroon ng katuparan yung modernization ng AFP. At pangatlo, ito pinaka-importanting dahilan, yung kalaban ng sukbong sandatahan nang mula pa nung matapos ang pangalawang pandaigdigang digmaan, ang mga komunista kasama ngayon ni Tambaluslos sa Kongreso at ni Marcos Jr. So yan tingin ko, magdadagdag na naman ng puntos. Sabihin natin na ang Amerika 10%, ang militar at ang desisyon nila
na makaka-impluwensya talaga na gumalaw at miski hindi silang lahat, kundi konti sa kanila, will be another 10%. So ano ngayon ang ads? Nako, napakataas ng ads ko na ngayon. Ang ads ko ngayon is 55 plus 10 American support, 65 plus 10 military support, 75. Ganyan katindi ang aking ang aking probability na magkakaroon ng bagong presidente. Pero balik tayo doon sa tanong, sino ang magiging presidente? Alam mo, narinig ko na ang Presidente Duterte, kapag nagkaroon ng ganyan, desisyon ng militar, wala kami. We cannot have any role in it. Ang sabi niya, dahil siya isang abogado. So, anyway, militar lang ang kayang magpatanggal sa isang nakupong presidente, hayaan mo sila magdesisyon na kung sinong papalit. At sabi niya, ayaw kong si Inday. Una-una, inaasahan ng marami na kahit papano, si Presidente Duterte, isa sa mananawagan na protektahan ng taong bayan. So ayan na nga, ano yung naririnig natin sa mga loyalista? Kasi nga, gusto nilang umupo si Sara. So, alam mo, ibang klase talaga yung taong luma na dating Presidente Duterte. Dahil sila makikinabang, kung matatanggal ang presidente, ayaw niya na si Inday Sara ang mag-succeed kay Presidente. Hayaan mong militar. Pero sa tingin ko, unang-una, yung desisyon ay gagawin din ng militar. At ang tingin ko naman, ang militar, susunod naman sa line of succession na si Inday Sara. Ang tanong, tatanggapin ba ni Inday Sara ang hamon? Ang tingin ko, narinig ko kasi minsan si Inday Sara na nagsalita yung kung magre-resign ba siya sa Vice President. Kasi may panahon na si Presidente Digo pinag-resign na siya hindi lang as DepEd Secretary, kung hindi as VP. Ang narinig ko naman kay Inday Sara noon is, di ba ang turo mo sa amin, pag ikaw meron tinanggap na katungkulan at sinumpaang katungkulan, dapat tupad ka. Dahil yung pagiging Vice President ay isang mandato na binigay sa kanya ng taong bayan, sabi niya, hindi ako magre-resign as VP, magre-resign ako as Secretary of DepEd. Pero siyempre, si Tatay Digong, dahil ama siya, gusto na niyang tanggalin talaga sa larangan ng politika ang kanyang anak na napakarumi. Dahil tignan niyo naman ang ginagawa nila ngayon kay Inday Sara, napakadumi talaga. Pero dahil doon sa sinabi ni Inday Sara, kung tama ang aking prediction na kapag nagkaroon ng forced resignation o people power, dahil din sa taong bayan at sa militar, bagamat ang militar ang magdidesisyon kung sino uupo, respetuhin nila ang line of succession, Vice President ang papayagan nilang umupo, at si Inday Sara naman, on the basis of her track record, tatanggapin niya dahil sinumpa ang katungkulan niya na mag-succeed as President kung mawawala for any reason ang Presidente. So instead of my New Year's resolution, instead of my crystal ball kung anong mangyayari, ang ginawa natin, nagkaroon tayo ng pag-iisip na matindi kung meron ba talagang pag-asa na magkaroon ng pagbabago sa liderato natin sa Pilipinas. 75% ang tingin ko, maghuhusga ang taong bayan kung hindi aalis through resignation, maaalis through people power. Well, yan po ang aking reasoned analysis, pero ang katotohanan, kayo pong taong bayan ang magdedesisyon. Sinabi ko na po mga dahilan kung bakit posibleng magdesisyon ng taong bayan na magsisanti na naman ng isang presidente, pangatlong pagkakataon sa ating kasaysayan mula noong 1986. Ang tanong, ano po ang inyong husga? Karapatan niyo pong maghusga dahil kayo po ang tunay na soberenya sa demokrasya dito sa ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at sa darating na panahon na bagong taon, sama-sama pa rin po tayo. Kahit ano pong mangyari, patuloy po tayo magsuspokes hour habang may mga bagay-bagay na dapat pag-usapan ng mamamayan para maging buhay ang ating demokrasya.